Meron ka bang alam na kaibigan na palagi lang nasa bahay? Pag niyayang lumabas, either may sakit, pagod, o baka next time na lang daw. Hindi ka iniiwasan ng kaibigan na yan. May mga preferences lang sila. Kung ikaw ay isang taong mas excited sa Biyernes ng gabi na nakapadyama lang kaysa sa gustong lumalabas, welcome sa videong ito. Mararamdaman mo na naiintindihan ka namin. At ngayon, tatalakayin natin ang sikolohiya ng mga taong mahilig manatili sa bahay, yung mga tinatawag na loner, pero ibang-iba ang tawag ng agham. Ito ang paliwanag. Ang mga extrovert ay nagre-recharge sa piling ng ibang tao. Ang kanilang enerhiya ay nagmumula sa mga maingay, sa pagkilos, sa kabuluhan. Ngunit ang mga introvert at ang mga taong mas gusto ang pag-iisa, nagre-recharge sila sa katahimikan. Ang bawat interaksyon sa lipunan, kahit masaya, ay unti-unting nakakaubos ng kanilang baterya. At ang bahay lang ang tanging charger na talagang gumagana. Tinatawag ito ng mga psychologist na optimal arousal theory. May mga tao na kailangan ng mas maraming pampasigla para gumaan ang pakiramdam. Ang iba naman, mas kaunti lang. Hindi ito katamaran o taakot. Ganyan lang talaga ang pagkakakonekta ng kanilang nervous system. Ngunit may mas malalim pang dahilan bukod sa pagiging introvert. Mahilig ang ibang tao manatili sa bahay dahil ang kanilang kapaligiran doon ay nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng kontrol na hindi nila nakukuha sa ibang lugar. Sa labas, kailangan mong mag-fit in, makisalamuha, sama sa agos, na bagamat nauunawaan nila ay mabigat para sa kanila. Ngunit sa bahay, kontrolado mo ang lahat, ang ilaw, ang ingay, ang pakiramdam, o anuman ang gustong gawin. Para sa mga taong may anxiety o may mataas na pagiging sensitibo, ang kontrol na yan ay mahalaga. Alam niyo ba na ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong nasisiyahan sa pag-iisa ay mas malikhain, mas mapag-isip, at mas mahusay sa paglutas ng problema? Ang pananatili sa bahay ay hindi paggawa ng wala. Dito ipinanganak ang mga pinakamahusay na ideya. Hindi sa isang mataong inuuman, kundi sa isang tahimik na sulok na may aklat o sa isang thought spiral sa ganap na 2:00 ng madaling araw. At maging tapat tayo, ginagawang romantiko ng lipunan ang pagiging nasa labas, ang mga influencer, ang mga party-goer, ang kultura ng you live your best life. Pero paano kung ang pinakamabuting buhay mo ay isang documentary, simpleng mainit na sabaw ng sopas, at walang obligasyon? Hindi ito malungkot. Hindi rin ito kawalan. Meron namang ilang tao na nananatili sa bahay dahil sa isang madilim na dahilan. Social anxiety, nakaraang trauma, depresyon na tahimik na bumubulong. At para sa kanila, ang lay ay nagiging kanlungan at kulungan. Kaya mahalagang malaman, nananatili ka ba sa bahay dahil binubusog ka nito o dahil napakabigat sa pakiramdam ang umalis? Dahil ang isa ay kapayapaan, ang isa naman ay pagtatago. Ngunit para sa mga tunay na mahilig manatili sa bahay, hindi sila nawawalan. Iba lang ang paraan ng kanilang pamumuhay. Nakakahanap sila ng kagalakan sa maliliit na ritual. Ang routine ng kape sa umaga, ang paboritong lugar sa sofa, ang paraan ng pagtama ng ilaw sa silid paglubog ng araw, mga maliliit na bagay na hindi pansin ng iba. Hindi nila kailangan ang mundo para aliwin sila. Sapat na ang kanilang ginagalawang simpleng mundo. Kaya kung ikaw ay isang taong tumatanggi sa mga imbitasyon nang walang anumang pakiramdam ng guilt, na tunay na masaya sa isang weekend na mag-isa, na mas gusto pang maging busy sa loob ng tahanan kaysa lumabas, hindi ka sira. Ikaw ay sadyang nakakabit para sa lalim kaysa sa ingay, para sa kapayapaan kaysa sa pagganap. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ay isang introvert o nagpapalusot ka din lang? At kung gusto mo ang sikolohiya na hindi kailanman naririnig ng karamihan sa mga tao tungkol sa kanilang sarili, ang mga susunod na video na gagawin ko gamit ang AI ay mas magpapatama sa iyo kaysa rito.